Kakaiba po ang itsura, matikas sa tindig, pero nakakatawang personalidad. Yan po ang ilan sa mga may pagmamalaki natin na mga katangian ng Bull Terrier. Pero ang lahat ng mga ito nag-ugat daw mula sa isang hiwalay na breed. Paano ba nangyari yun? Ipapaliwanag sa atin yan at ibibida ng ating mga guests ngayong umaga. Ang owners ng ating mga Bull Terrier na guests ngayon, sina Ian Jason Lim, kanyang kapatid na si Jonah Valeriano Lim, at ang kennel staff naman na sina Junard Zulueta at James Etchage. Good morning mga kapatid! Magandang umaga! Good morning! Good morning, good morning, Ian, si Junard at si Jonah, and yung nakatayo si James. James, tayo ka lang dyan ha. O, pakilala muna natin, Ian, yung mga kasama natin at kung ano-ano bang nila, male, female at ilang taon. Una dito. This one, ito po si Majesty. Majesty? Majesty is a miniature Bull Terrier siya. Miniature Bull Terrier. At ilang taon na? 7 months. 7 months yes. pa lang, puppy pa. Yes po. Baby pa to. Pero ito na yung niya, size niya. Ito na yung full grown yes, size po. niya. Hindi na lalaki to? Hindi na po halos. Kasi mini Bull Terrier talaga siya. Okay. Female yes, si Majesty, po, female, no? Okay. female. Majesty... Island-born na rin po Island siya. born. Dito na. Okay. Ito naman. This one is Ziva. Galing naman siya ng Russia. Standard Bull Terrier naman siya. Anong pinagkaiba ng yung size? Yes, the size, sir. The size. Ilan taon na si Ziva? Yeah, magti-3 na po siya. Magti-3 na. Yes, magti-3 na. Itong si Majesty, hindi lalaki na ganyan kay Hindi Ziva. po. Kasi standard, linawin lang po natin, pareho po silang Bull Terrier, Yes. pero ito po ay mini. Ito na yung pinakang malaki na, kung mapapakita natin, ito na yung pinaka-size na, kasi medyo maliit talaga dahil mini. Ayan, ito po siya. Ito si Majesty, 7 months old, 7 buwan pa lang, puppy pa. At yung katabi naman niya, si Ziva, yan ang standard Bull Terrier na 4 years old na. 3 years old, 3 taong gulang. Yung katabi naman ni Ziva, yes baby. That one naman si Enzo. Staffordshire Bull Terrier naman ito muna siya. si Ziva, yung nakikita natin sa TV. Ziva. Opo, Ziva. Okay, yung katabi naman niya, yung brown. Enzo, Staffordshire Bull Terrier. Bakit Staffordshire Bull Terrier? Doon sila ginawa sa Kansas City na Staffordshire. Sa London? Yeah, Europe sila. Europe, okay. Pero ito kasi parang breed sila na hinabol yung pinaka-egg. Hindi nakikita. Pakita natin. Ayan. Sige, pakita natin direct. Itong pangalawa. Uy, napatingin naman ito. Ito. Yeah. Sige. Pakita natin. Ito po. Bakit egg shape yung kakaiba yung head nito ni Ziva? Ano siya galing sila sa White Terrier. Tapos papunta nilagyan sila ng Bulldog and Dalmatian. Mixed breed? Yes po. Okay. And then 1930s, parang binigyan na sila ng sariling name kasi nakuha na nila yung distinct egg shape. Yung ganun na, kakaiba. Yes po. Pati puro, no? Tingnan mo. Yes sir, pure FCI recognize sila. Oo. Ganda nung yung head, yung tindig. You're a good girl. Okay, tapos boy naman tong si... Yes po. Si Enzo naman po, Staffordshire Bull Terrier siya. Actually, going 8 na po siya. 8. Ano po siya, Italian Junior Champion, Philippine Champion din siya. Galing po siya ng Italy. Galing Italy? Yes po. Doon siya binreed? Bale, doon po namin siya in-import kasama ni Kyle. Si Kyle naman yun nasa pinakadulo. Si Kyle po is Staffordshire also, 7 years old, Italian Junior Champion, Philippine Grand Champion din. Wow! Saan galing? Italy din? Italy din po. Wow. Pero ngayon, ang ginagawa na lang namin sa kanila, mostly puro events, exhibits, ambassadors, mga ganun na lang po. Tatanungin ko dahil sa kennel, di ba, taga-alaga si Junard. Junard, gaano kahirap dahil nakikita ko medyo nahihirapan ka hatakin dahil malalakas sila. Pero dun sa mga nanonood sa atin ngayong umaga sa Good Morning Kapatid, pakikwento, ano yung, kumbaga, madali ba sila alagaan? Ano yung pinaka-challenging? Mahirap ba sila alagaan? Uy, baka mag-away. Hindi naman po. Hindi naman po mahirap alagaan. Lang po talaga, maintain lang sa pagpapalakad everyday. Ganun lang. Ang difference lang nila with the other dog breeds, mas powerful sila. Dahil sa laki nila? Hindi sir. Kasi ginawa sila talaga before para panglaban eh. So para silang mga pit bulls. Hindi ba sila mga agresibo? Hindi naman po. Hindi naman po. Kasi
nung sa amin, ang naging goal namin, yun nga, mga exhibits, so mga nag-show din. So ano na sila, parang sanay na sila sa tao. Pero nung 1900s, yun ang pagkakabuo sa kanila to fight talaga. Sila ba, ito lang ang inaalagaan, Bull Terrier lang or yung Staffordshire Bull Terrier o may iba pa silang inaalagaan ng breed? Right now po, ang total head count namin sa lahat ng kennel, mga nasa 300. Na iba-ibang breed? Yes po. Iba-ibang breed. Okay, kaya tatanungin ko si Junard ulit. Junard, nabanggit na nga ni Boss Ian na 300 iba-ibang klaseng aso. Kung ikukumpara mo sila sa iba-ibang klaseng aso, sa French Bulldog, Golden Retriever, saka Shih Tzu, Beagle, paano mo maiahalin tulad at paano mo ma-describe yung katangian o personalidad ng mga Bull Terrier? Ito po kasi madaling makisama. Madaling makisama. Opo. Okay. Sa nag-aalaga. Matahol ba? Hindi po. Ah. Tahimik lang sila. Mahiyain? Hindi. Parang Mahiyain. ikaw lang no? Huwag ka mahiya. Pero bakit malakas ba sila kumain? Opo. Malakas. Mga gano ka dala sa isang araw? Twice a day ako nagpapakain. Tapos, 2 ubos cups. talagang, okay. Yung gastos naman iyan, yung how much ba ang isang puppy at gaano yung, kumbaga, yung asahan natin na gagastusin natin sa mga interesado bumili. Kada linggo, kada buwan, magkano ang iisipin natin, iba-budget natin. Yung ganito po kasi, kung mapapansin nyo, yung feature niya na may head, tapos yung size, yung Mini, yung oo, tas structure, yung tayo, yung tindig. nag-average siya kami nasa 50 to 100,000. 50 to 100,000, okay. With sa Bull Terrier, since walang breeder, parang 3 lang ang breeder sa buong Philippines. Ganun din, 50 to 150,000. Tapos yung pagkain naman, maintenance, Sa pagkain po, lahat. actually, malakas kumain, sabi ni Junard eh. yeah, yung puppy kasi, normally 2 to 3 times talaga siya per day. Tapos ito, 2 cups, 3 cups lang maximum na per day. Hindi naman talaga yung lamon So na... magkano kaya? Bigyan natin ng ideya. Ito sir, siguro mga maximum na yung kung per dog lang, mga 2.5 per month yung pagkain. Okay. Kaya naman. Kaya sir, kasi kami, with sa experience-wise, especially yung sa dog food kasi namin, ako sir, yung buhay namin nasa events, so exhibits. So, meron kaming supply monthly. Kaya halos nalilesen talaga yung gastos ko. Okay. Plus yung pagkain mo, kung hiyang din sila, walang sakit, hindi yung katawan maintained. So ano lang kami, sakto lang. Okay. So kaya 2.5 kada buwan? Yes, sir, 2.5. Basta kung talagang sabi mo nga. Yes sir, alagaan, tsaka 2.5. hiyang Hiyang, okay. Paano kayo makukontak? Paano kayo mahanap dun sa mga interesado bumili ng Bull Terrier at ng Staffordshire Terrier? Go ahead. Pwede nyo po kaming i-check sa Facebook namin, Limsanity Kennel sa Facebook. And then, mostly, meron din pala kami mga events na pinupuntahan sa mga Pet Expo, Philippine Pet Summit. Makikita kayo doon. Yeah, sa Thursday, meron kaming opening with Pet Kingdom. Oh, wow. Pero lagi, basta event ng Yum Yum Dog Food, nandun lahat ng mga... Ito mga ano mo, Yes, sir. ito mga ambassador mo, Yes, sir. endorser mo. Opo. Maraming salamat muli. Thank you. Kahit di kayo nakapagsalita, James, salamat sa pagpunta dito. Jonah, thank you. Junard, bakit? Thank you so much. At thank you din, Ian. Thank you, Maraming sir. salamat. At salamat kay Majesty, kay Ziva, Enzo, pati kay Kyle. Thank you. Good doggies. Good. You're a good girl. By the way, Maraming sir, salamat. meron kaming dalang Yum Yum Dog Food for everyone. Maraming salamat. Thank you so much. May enjoy yan ang aking mga alaga. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.